Are you living a fulfilling life? Ano ba ang hinahabol mo sa buhay mo? Sa series na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang personality ng tao at yung magkakaibang hinahabol ng tao sa buhay nila. Pag-aaralan natin isa-isa kung ano-ano mga ito at baka sakali lang na sa dulo ng series na ito ay ma-realize mo kung saan mo ba talaga gustong dalhin ang buhay mo. Yo! What's up peeps? This is Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. Simulan natin sa pinakamababang pursuit, the pursuit of happiness. Some or maybe most of us are thinking na ang purpose lang natin sa buhay ay maging masaya. So we are trying our best na habulin ang mga bagay na inaakala natin makakapagpasaya sa atin ng pangmatagalan mula pa nung bata pa lang tayo. And in most cases, hinahabol natin yan hanggang sa pagtanda. Bakit ito ang nasa pinakababa? Kasi sa 8 ito ang pinakamadaling makuha. Siguro tututo lang iba sa inyo pero kumain ka lang ng paborito mong pagkain, nakakuha ka na agad ng happiness. Maglaro ka lang ng video games, manood ng TV, o tumambay sa channel ng paborito mong komedyante sa YouTube, makakakuha ka na ng happiness. It doesn't take much effort to be happy. Yun nga lang, hindi nyo napapansin, ito rin ang pinakamadaling mawala sa lahat. Once makuha na natin yung pinaka-inaasam-asam natin sa buhay, nare-realize natin na hindi pa ito sapat at naghahanap ulit tayo ng bagong makakapagpasaya sa atin. Marahil nasabi nyo na rin ito sa sarili nyo o sa panalangin nyo na makuha ko lang ang bagay na ito, ako na siguro ang magiging pinakamasayang tao sa buong mundo. Pero pag nakuha mo na, lilipas ang ilang araw, ilang buwan o ilang taon, hindi mo na ulit ramdam yung kaparehong saya nung araw na nakuha mo ang bagay na yun. At hahanap-hanapin mo ulit yung pakiramdam na yun. Bakit nga ba nangyayari ito? Meron tayong tinatawag na hedonic treadmill. Kung ano man ang mabili mo sa pera mo that brings you happiness, magre-reset lang ulit yan sa normal state mo sa paglipas ng panahon. Yang bahay na nabili mo, after few months or years lang, hindi mo na ulit ramdam yung same happiness na yan compare nung kabibili mo pa lang yung bahay. Baka nga mas ramdam mo pa yung stress kasi may pulo pala sa bubong o barado yung drainage. Ganon din lang kung malungkot ka ngayon kasi pumanaw yung mahal mo sa buhay. After few months or years lang, makukuha mo na ulit maging masaya. Siguro mamimiss mo pa rin siya paminsan-minsan pero hindi ka na magiging kasing lungkot na gaya nung araw na pumanaw siya. Paglilinaw lang hindi ko sinasabing masama ang maghabol sa happiness. Kailangan natin yan. Pero you should always keep in mind, you can't have permanent happiness. Ang need mong i-adjust ay ang normal state mo. Kung normal sa'yo maging ungrateful, kahit anong dumating na blessing sa buhay mo, hindi ka talaga magiging masaya. So itry mo lang gawing normal sa'yo ang maging grateful sa lahat ng bagay. Pag aware ka sa bagay na yan, mas madali mong mahahanap ang tinatawag na contentment. Sa sunod na episode, puntahan naman natin ang next level na mas mataas ng konti dyan sa pursuit of happiness, the pursuit of cool. Medyo mas mahirap na makuha ito kaysa sa pursuit of happiness. Yan lang muna sa ngayon.